Okay, good evening. Good afternoon, good morning. Saan man sulok tayo ng daigdig, ano? Ah, dalawa ang magiging topic kong ngayong araw na ito. Ah, November 17, ano? November 17. Okay, well, bakit ito ayaw? Yan. So, ang dalawa ang ating magiging usapin ngayon in regards to uh, kay Inday Sara at sa tinatawag natin Barangay Munjol. So dito muna tayo kay Vice President Sara Duterte. Ang edad niya pala is 43 years old. And kung mag-grant siya as President by 2028, 47 pa lang siya, batang-bata pa. So, times go on sa panahon ng pagtakbo ng before 2028, napagkasunduan namin ni Supremo na kung ano ang papatok tayo, si Supremo muna ang tatakbong bilang isang pangulo ng bansang Pilipinas. Ano? So siya ang tatakbo na bilang isang presidente ng Republikanong Pilipinas by 2028. Kung hindi tatakbo si Inday Sara because bata pa nga siya at sa ngayon pinag-iinitan siya by 2025 na ang mga Duterte mawala sa landas ng politika. Yun ang gusto na mangyari ng Quadcom hearing na yan. So, meaning, napag-aralan namin na kinakailangan before 2028, tayo ay makita natin na winnable tayo na kung saan we have a string of 20 million more or less pero hindi pa natin nababalidit yan kasi ang karamihan dito ay nasa KBL, KBL na under ni Governor Aguila. So pagkakasunduan natin ito para magiging successful tayo sa ating mga pangarap na mawala ang corruption, mawala ang mga tiwali sa gobyerno, mawala ang mga incompetent sa trabaho. Kasi bakit sila nagiging incompetent? Kasi ang inaatupag nila corruption, hindi pagsiservisyo sa bayan. So yun ang aming focus ni Supremo. So siya ang ito-toss up natin by 2028 if Vice Sara Duterte will not run for presidential election. Tayo ang papasok FGF. So anong pangarap natin sa FGF? Ang FGF ay ito ang mag-handle sa peace and security sa buong bansa. Gagawa natin ng paraan na kayo ay magiging National Guard para tuloy-tuloy na yung ating progreso ng ating bayan. Na kasi karamihan dito sa OFW na sumapi ay mayroong mga advokasya sa buhay, may mga prinsipyo. Bawal ang corrupt dito, bawal ang tamad sa FGF, So yun yung mga gusto ko iparating sa inyo, bawal. Bawal ang corrupt, bawal ang tamad dito sa FGF. Kailangan may prinsipyo, hindi kayang bayaran na kahit ano pa man. So yan yung pangarap natin. If Vice Sara Duterte will not run for presidential election, General Clemente Enrique alias Dado will run for presidential election by 2028. Depende sa sitwasyon. Kaya ang tanong ko ngayon sa mga commanders, kaya ba natin? Kaya ba natin ituloy ang laban? Kaya ba natin pahintuin ang korupsyon? Kaya ba natin mawala ang mga tiwali sa gobyerno? Kung kaya natin, gawin natin, hindi puro tayo salita. Ano ang ibig ko sabihin? We are not talking of Barangay Munjol. May paliwanag ko na kagabi in regards to Barangay Munjol, pero pandagdag ko ito sa inyo, Dagdag ito sa kalaman ninyo. Ang Barangay Munjol, sinasabi natin, situate that 42,000 within your area of responsibility. Dapat makakuha tayo ng mga commanders dyan sa 42,000. If we have 42,000
commanders in the barangay, we have is possibility we will win for the presidential election by 2028. Ano? Kasi nasaan ba ang tao? Paulit-ulit tayo. Nasa barangay. Kung mayroon tayo sa barangay, may kikilo sa barangay. And ano ang solusyon? Kasi sabi nyo nga, mahirap mag-convince. Talaga mahirap. Mahirap talaga mag-convince. Pero paano ba ang mga procedure? Una, pag alam mong mahirap siyang i-convince, kaibiganin mo muna, then bigyan mo ng mga vlogs namin ni Supremo, ni Ranger Kidlat, ni YKKB, ni General Viewpoint, General Macanas, isi-share nyo yun sa kanila. So yun lang yung umiikot sa kanilang mundo na mabasa nila na, ito na pala ang ating bansang Pilipinas. Paano tayo makabangon sa bansang Pilipinas kung ganito ang mga nasa gobyerno? So without your effort, dahan-dahan yan sila ma-educate ng ma-educate. Pero kung sasabihin nyo na ganito, sumali, hindi yan mangyayari. Unless barkada mo na madali mong makausap. Pero pag alam mo, katulad ng isang kasama natin, may nagpalap, sir, pumunta ako ng barangay. Kailangan kumbisiin ko si Kapitan. Nako, sabi ko nga, huwag mo isali si Kapitan kung hindi niya naman pangarap yan. Kasi may mga kapitan, ang pangarap nila, paano manalo, paano magkurap. Wala sa kanilang advokasya na makatulong talaga sa taong bayan. So, we, the Filipino Guerrilla Forces, Filipino Guerrilla Forces, nandito yung Leon, dalawang Leon, ano? So, sino yung Leon? Leon 1, Leon 2. Ang Leon 1 is si Supremo, Leon 2 is the Deputy Supremo. So, yan, ano? So, sabi ko nga, kung si Supremo, kung hindi tatakbo si Inday Sara, ang tatakbo na presidential na as candidate, si Supremo. And ayaw niya pumayag na iba ang kanyang vice president. Normally, ako yun. So, kung titingnan natin, if we will be effective with the Filipino people, tuloy natin. Saan tayo kukuha ng budget ngayon? Kaya nga, ino-organize natin ang OFW para ang OFW natin mababawasan papunta sa ibang bansa. We will create job within our country para hindi na sila lalabas ng ating bansang minahal, bansang kinilangan. Ikatulad yung ayuda. Ang ayuda, isa naming target yan na hindi ibigay lang. Kailangan ipagsama-sama yung trabaho. Kumbaga, may farming siya. Farming, okay. Itong sweldo mo, gamitin mo for your farming. Kailangan yung sweldo mo, mayroong, kung halimbawa, tumatanggap ka ng monthly 20,000, dapat ang magiging pera mo monthly, magiging 50,000. Yung 20,000, naging puhunan mo yun. Sa isang buwan lang yun, kasi siguro by quarterly. Quarterly, kung ano man sistema nun. So yun ang gagamitin mong pondo para mag-farming. Paano, sir, kung wala kaming farm? Okay. DNR, DAR, and agriculture, mag-usap-usap sila. Now, kung wala talagang maibigay sa inyo for barangay development, maraming trabaho sa barangay. Katulad dito sa aming lugar, sa sitio, ang daming gawain dito. Maraming lupa rin nakatiwangwang. In one of our objective, yung mga lupang tiwangwang, two option tayo. Option 1 will be turned over temporarily to the government. Tapos kung kailan nila gagamitin with contract, ibabalik sa kanila. Yan ang option 1 na gagawin natin. Kaysa naman yung lupa na yan, na umaabot ng 40 years, hindi nakikinabangan ng taong bayan. Which is mali ang sistema. Hindi yan naisip ng may ibang mga nasa gobyerno. Option 2, pag mahina-hina ang kanyang supporting document ng may-ari, withdraw, recover. Ang tawag doon is will be returned to the government. Kasi ang lahat ng lupa ng bansang Pilipinas, we are only caretaker.
caretaker with document na ikaw yung caretaker doon. You are only caretaker of that land. Pwedeng bawiin ng gobyerno with the procedure. Ano yung procedure? Kung kulang ang procedure, dahil yung batas hanggang doon lang, gagawa tayo ng batas na ito ang procedure. Na pag nakatiwangwang ang isang lupa na umaabot ng 2 years, will be returned back to the government for temporarily. And with contract, kung kailan niya gagamit, saka ibabalik sa kanya. And that option 1 law. Option 2, totally recover sa kanya. So, anong gagawin nun? Bahala ng mga abogado doon. Bahala na sila doon. But that is our plan. Kung si Supremo ang makakaupo sa gobyerno. So, gawin natin para magawa natin. So, yung isang mga programa na hindi nakikita ng gobyerno, kasi sabi nila, napakahirap gawin yan. Hindi mahirap yan. Kung talagang insist natin, we are the government. Inutasan tayo ng taong bayan na ayusin ang ating pamumuno sa ating gobyerno. Eh ngayon, ang pamumuno ng gobyerno, kung hindi mamimira-mira, politika. So mali. We, the Supremo, ang pangarap lang namin ay matupad inyong mga pangarap. Yun yung gawin namin. Kung baka kami, inilagay nyo lang for temporary with that position, for the purpose, so yung mga minimitin ninyo ay mangyayari. So that is our objective, Filipino guerrilla forces. Ano? We are Filipino. So yun ang kuha natin. Balik tayo sa Barangay Munjol. So ganun, iparinig nyo na lang na parinig nyo yung video. Pag alam mong luto na, saka nakapapasok ang mga dapat yung mga objective, organize. Sa barangay, ang daming organization. Okay, you are the barangay commander and you have sitio, you put up a sitio. Kung ilan ang sitio doon, lagyan mo rin ang sitio leader. Kung ilan ang subdivision, lagyan mo rin ang subdivision leader. Kung ilan ang purok, lagyan mo rin ang purok leader ng atin, ng FGF. So ganon. So sino magtatrabaho nun? Ang barangay commander. So yung municipal commander, mag-a-assist lang sa mga barangay commander. So ang provincial, tinitingnan niya ang buong probinsya niya, lahat na ba nalagyan ng barangay. So yun ang iniisip ng provincial commander. So normally, kasi nga, in every municipality, mayroon tayong personnel chief, mayroon intelligence chief tayo, operation chief. Anong operation? Siya ang tumitingin kung nagpapangsyon ang mga ang tao niya sa baba. Intelligence, tinitingnan niya kung anong mga problema na in terms of security. Ang personnel, binibilang niya kung ilan na ba ang nabubuo ng barangay commander. So regional, yung buong regional, ganoon na ang iniisip niya, yung staff niya 1 to 8 and up to the area command and national government, national leadership. So ganoon ang gagawin natin. So inuulit-ulit ko ito, pero marami pa rin hindi nakakaintindi. Now, pinaiksi ko ito dahil i-distribute ko ito makinig mga commanders, i-distribute ko ito sa baba. Within your area, makinig, within your area, at tinanong ko ang inyong barangay module, nalagyan ko ng number. Pag hindi nasagot, hindi nagtatrabaho ang ating commanders. So doon natin makikita ngayon ang mga commanders. Pag tinanong ko, alam mo ba itong block number so? Pag hindi niya ako nasagot, ibig sabihin, hindi nagtatrabaho ang ating commander. So subject for replacement. So siya, na medyo busy, kung busy siya, ilalagay mo na siya sa stopping sa taas. Ilalagay mo siya, ilibit mo siya sa taas. Bigyan mo siya posisyon sa taas. Pero hindi siya pwede maging commander. Kasi ang commander, always 24/7, nagmo-monitor. Nagmo-monitor siya. Kaya kailangan ang commanders very active. So, ito yung reminders pa, no? Pag tinanong ko doon sa baba, alam mo ba anong barangay ka? Na-organize ka na ba? Membro ka na ba? Sino ang commander mo? Sinabi niya, sino ang commander municipal? So, tatanungin ko dito, it's either municipal or provincial commander.
Pag hindi, pag failure ng municipal commander, up to leadership yan. So, ibig sabihin, mayroon kaming failure. Ano ang failure ng leadership ng national? Wala siyang supervision sa kanyang area command o regional command. So, lahat tayo damay. Ulitin natin para maintindihan ng leadership in management. Ano? Pag nag-failure ang barangay commander mo, na designated barangay commander, understood from municipal down to national leadership, may pagkukulang lahat. Pero titingnan natin kung saan naputol ang leadership. So doon hanggang lang. Kasi pag sinabi ng, hindi, sabi ng regional commander, nasabihan ko na yung sir o di subject na palitan. Ganun lang tayo. Palitan kasi hindi niya nagagampanan because mas priority niya yung trabaho kaysa doon sa ating minimiti sa kaayusan ng ating bansang Pilipinas. So, gano'n So, kung may mga katanungan dyan sa aking vlog, i-comment nyo lang at itong vlog na ito, susubaybayan ko kung mayroon kayo comment. Magko-comment kayo doon para sasagutin ko kayo. Kung ano ang mga lapses natin o kaya kulang natin, sasagutin ko. So, I will monitor this vlog. Anong number ng vlog na ito? So anyway, makikita nyo naman sa title. Siguro, hindi ko makakabisado, hindi ko natingnan, So, sorry. So, yun. Kung may tanong kayo, yun. Tingnan nyo. Now, ulitin ko, by 2028 at hindi tatakbo si Inday Sara, si Supremo ang tatakbo. Magtatandim kami. Pero ang go signal niyan ay manggagaling sa barangay commanders. Pag sinabi ng commanders, report sa atin, lahat siya ng commanders, nag-positive, lahat, okay. O, laban tayo. Pag sabi niya, ay sir, 30% barangay commanders lang ang nagsabing okay, medyo alanganin tayo nun. Pero kung malang 80% kung barangay commanders, nasabi natin na 35,000 kung barangay commanders, not okay. Adi, pasok tayo. Pero kung 30,000 lang, o 10,000 lang, hindi tayo lalaban kasi matatalo tayo. Magagastos lang tayo. So, ang pag-asa ng pag-unlad ng bayan, mawala ang korupsyon, mawala ang mga incompetent, ang solusyon, mga barangay commanders. Now, kung papalarin si Supremo, sinisigurado namin na ang barangay captain ang bibigyan ng whole picture of responsibility. If the barangay captain perform their religiously performing their duties in mandate of their position, ay ibig sabihin yan, wala na tayong problema on peace and security. Now, in regards to economic development, national problema yan. National problema yan. Okay, nawala ang mayors and governor doon. Nawala. Ibig sabihin, supervisory na lang ang mayor at saka governor. Yun na lang, function nila. The national leadership will overlook the peace and security and development, economic development. Barangay now focus on peace and security. Normally, we will support the peace and development. So yun, ang mayor at saka governor, they are only on supervisory function. So nakita nyo ang rationale ng ating mga plano. And mag-i-spearhead na ahensya ng gobyerno is the ILG. The powerful and have resources is within the DILG. Ginawa ni Secretary Senador Aquilino Pimentel, siyang author nito, but parang hindi nakita na maganda ang takbo sana kung napatupad ng tama. Hindi ko nakita yung mission ng DILG in vision. But in my analysis, ganun yan dapat. Siguro palagay ko, yun rin ang ginawa ni Aquilino Pimentel. But
Ang problema, we have a failure on the implementation situation. So, with that, babasahin ko yung function ng duties and responsibility ng DILG. Babasahin ko one by one. Para pag nakita ko may kulang, dadagdagan natin. So, ganun lang yan. Kung hindi madagdagan, ma-reply, dadagdagan na lang ng batas. So, ganun. Yung batas kasi yung DILG, dadagdagan natin, isusupplement natin yung batas na yan. Kasi nga, national leadership, presidente, sa governor, DILG ang may hawak sa governor on administrative matter. Sa mayor, DILG. Sa barangay, DILG. Bakit hindi napapatupad? Bakit? Kasi nag-aantay lang sila ng mga lapses. Kung wala mag-report, wala rin silang trabaho. So yun ang problema. Kung walang sumbong, walang reklamo, hindi kikilos ang DILG. So it is mali. Dapat, ang DILG, pag nakita niya ang mayor o mayor, parang may kulang ka ganito dapat gawin mo ito. Pag hindi niya suspension, di ba? Di ba nagsususpend ng mga mayor, DILG? Bakit hindi nakagawa yun? Kung mayroon lang kalaban sa politika na matigas yung complainant, saka kayo action. Pero kung mga ordinary Filipino people lang, hindi nyo inactionan. Which is mali. Kaya nga, I challenge, wag ko na yung mga previous na DILG. Yung mga bagong DILG, challenge. Okay, Secretary Rimulya. Dalawa na kayo Rimulya dyan. Dalawa na kayo Rimulya sa kabinete ni Marcos. Tingnan natin ang inyong performance. Okay, yun lang. Maraming salamat. At umahaba, baka hindi makarating sa inyo. Okay, pag tinanong ko, hindi nyo masagot na mga member nyo, ibig sabihin, hindi kayo nagtatrabaho. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.